Oh my God. Okay. Excited show. Okay. Ready ka na ba? Yes. Ready to. Ready. Gusto niya na umuwi eh. No. Gusto niya na umuwi, hindi. Nung kanina. Okay, kanina. Gusto niya na umuwi para lang sa call. Ay, sa Wavy Talk. Okay. Yes. He is the campaign manager of the Tinig campaign, a scholar in his school life, and is also one of the best friends that I ever met in the BCM class because he became a big fan of mine because of my content creation. Please all welcome the one and only Joven Parol III. Hi, Joven! Hi, guys! Hello, Hello, Wavy Talks. Finally, nandito ka na after weeks of planning. Kasi napansin ko, excited siya. Gusto niyang ma-feature here. So sinabi ko, alright, sige, let's work on it. Then after like interviews officers, excited na ako kasi he's a different person from BCM. Pero how's things lately sa'yo? Masaya naman. Like, recently kasi may mga problems pero tabi ko naman siya. And worth it naman yung busy days nung time na campaign manager ako ng True. Recently masaya naman. That's awesome to hear. Ganyan talaga. May mga problems din sa buhay pero we all really resolve. Backstory lang kasi kung ano nangyari dito sa interview. I think, naalala ko kasi, kaya super excited siyang ma-feature in is kasi naalala ko nag-post ka ng NGL. Yes. Nag-post ka. Tapos sinabi ko, thoughts about me. Then sinabi mo gusto mong ma-feature. I remember that. Kaya nung sinabi mo, sige, let's go. Tapos every time nandun ako sa labas, wala lang, timitingin lang sa baba. Nalapitan niya ako, sinasabi so kailan tayo? Paulit-ulit yung sinasabi sa akin. Excited siya, kasi paulit-ulit siya sa akin. So now we're here, ito yung backstory kung paano siya nakasalin. After weeks of planning, andito na rin siya. So I'm happy about it. Pero what's new lately in your life? I guess nothing much. I stick with my idea sa sarili ko na I need to be better at least 1% every day. Oh. So, consistency. So, I can say na ang bago sa akin is mas improved person ako overall compared nung nitong mga nagdaang months. And I see. That's very nice na nag-improve ka sa buhay mo since it's very important for you to improve. And that's all about life and growing up, improving talaga. Yes, definitely. And obviously, scholar ka rin. So, Yes. medyo nakakagulat din. Pero how long have you been studying at Maris? 5 years? So you started grade 7. Yes. Okay. Nag-held ng entrance examination yung Maris before afternoon shift students kami. Well, scholars na siya sa paningin ng mga day high. Okay. And 5 years na akong afternoon shift student. Okay. Since grade 7, and then nag-pandemic 8, 9, and then last year 10. And then last year nga nung grade 10, parang akala ko wala ng scholars. Kasi kami ni pinakamatanda. Nung entrance exam? Yes. Okay. Akala ko wala ng senior high school. Lagi ko pinopursue yung afternoon shift in charge namin, si Ma'am Chona. Hello kay Ma'am Chona. Wala ko na nakapasok ako dun sa 50 slots. So, ganun pala yun. Pag nag-entrance exam ka, scholar ka. Yes. Months lang. Ang galing naman nun. Pero, ano naman buhay mo nung afternoon shift ka? Nung elementary? High school. High school pala. Sorry, high school. Grade 7. Pangat nung starting ko, masaya ako kasi meron ako mga friends, pero limited lang sila dahil sa I was a bully before kasi. So, bully ka? Bad yung image ko dati. Sobrang bad ng image ko dati. And okay lang kasi pangat doon naman talaga ako dati. Bully pala siya dati, babe. Yes. Bully ako dati. And nung grade 8, 9, mas dumami lalo yung friends ko sa dahil nagbago na ako. I changed. And nung grade 10, masaya ako kasi lahat na ng kaklase ko, kaibigan ko. Ka-close ko naman na. Pero nandito pa sila sa Maris? Senior? Actually, half Kasi sa may kinuhang scholars, 2 section siya. Nung grade 10 kami, section ko is OLL and OGM. And then, pinag-merge siya. 2 session kami sa iisa na scholars. Pero ang pinili lang, 50 students. Actually, the 3, kasi 47 lang kami currently, nag-back out. 47, kami, halong OGM and OLL. Okay. Gets ko yung sinabi mo. Diba scheduling sa after shift? Naalala ko yun mo sa akin gabi kayo umuwi? Yes. Our schedule is 3 to 8 actually. Nung grade 7 kami. Nung grade 7 kami. Oh my God! Pero, diba, nag-pandemic, 8 and 9. And then, grade 10, nag-adjust siya ng pag MWF 7:10, 3:10 to 7:10. And then kapag naman Thursday, Tuesday, 6:10. 8 uuwi, hindi ko kaya yung ganun. Pero hanggang ngayon, ganun pa ba yung Maris? Dati, pero di ba nga, actually yung kakapasok mo pa lang kasi, sakto pagkapasok mo,
new curriculum. So, new curriculum na to, pinerge na kami afternoon shift sa mga day high, sa mga morning shift. So, day high na rin kami, pero considered as scholars. Kaya, kung tinan mo yun sa, simula grade 10 hanggang grade 8, which is yung last year na 9 to 7, sila, maraming section. Pero kapag nag-transition na sila sa senior high school, well, it depends kung magbabago ng si brother. Kasi marami rin sila. Baka i-ranking din ulit sila, isang section lang din. Pero sa senior, wala palang afternoon shift. Hindi maganda. Actually, dati ng grade 7 kami meron. Separate din sila dun sa mga current na senior high school na ganito yung uniform. Ang uniform nila dati is white. White. Naalala ko yun. Tapos may pangalan pa dito. No, walang pangalan. Wala. Ganito rin, same design pero white imbis na blue. Ganun yun sa afternoon shift senior high school dati. Kung pandemic, like grade 9 kami, sila yung last batch ng grade 12 and wala ng grade 11 and then grade 10 last year. Kami na pinakamatandang afternoon shift. Okay. So yun pala yung buhay mo nung afternoon shift. Yes. Pero senior high life mo naman, paano naman? Well, it's very different sa junior high. Of course. Kasi before, parang medyo bad yung image ko sa mga day high. And kasi ang dami nilang issue nito, ganyan. Although kami rin naman marami, pero buti na lang. Thankfully, di ako involved sa mga doon. And ibang-iba siya kasi, alam mo yun, yung expectation ko na bad, naging good pala. Oo, ganun talaga. Doon ko na-realize na hindi pala lahat ng mga day high mga ganun magalit. Lahat kasi yung vibes ko. Actually, nung nalaman ko na parang mamamerge kami sa day high, sobrang excited ko. Alam ko nang merong mga boys at the back sa kanila na pwede kong ka-vibes. Kasi yung boys at the back kami na grupo ko sa OLL dati ng grade 10, hiwa-hiwalay na kami. 10 kami doon sa section na boys at the back, 5 na lang kami actually. Ay, grabe. Ako, si Billy, si JK, yung kanina sasabi mo na naka-cotton na siya pala yun. JK. Okay. Yes. And then si Prince, and then si si Prince, kilala ko yun. Nakalimutan ko na. Basta yun, 5 kami. Nakalimutan. 5 kami. Pinapanood tayo. Pero yeah, I get your life nung afternoon shift and then senior high. Yes. Kasi, again, never akong naka-interview ng tao other than my section. Ikaw lang yung una talaga. Kasi for now, ang na-interview ko, officers ng BSM. Okay. Pero nung, again, if you really wanted to, alam ko, ikaw mo nang inahan ko. So, getting to know your life about, about this afternoon shift. Very interesting siya since, again, new student din ako. So, I didn't really know anong nangyayari. So, I get you there. Pero since you are now BCM, so nung nag-enroll ka, scholar ka pa rin talaga? Yes. Okay. Ano naman buhay mo as a scholar? Nothing much, nothing new. Just the same. Yes. Is it not unique talaga? Siguro may specific side ng unique yung sa may bagong nature ko kasi. Sanay ako na panghapon lagi. And then, sa schedule. Ay, oo. Sanay ako panghapon lagi. So, productive ako sa loob ng 4 years, productive ako sa hapon talaga ako, like evening man ako na high bugs. Puyat lagi. Natutulog na ako 6 a.m., gising ko 11. Is that senior high right now? Nung grade 7 to 10. Akala ko senior, grabe. And then compared ngayon sa senior high school na bagong nature, so di na kami afternoon shift, morning shift na rin kami. Yeah. So grabe talaga yung adjustments namin ng August pa lang to September. Like, di kami sanay. Grabe. Sanay kami magpuyat. So parang di kami natutulog nun, pumapasok kami. Legit, di kami natutulog nun, pumapasok kami. Di kami sanay. Kasi para sa akin, if you were a BCM scholar student, akala ko unique. Parang special. Yes. Yun pa kanam daw, special kayo. Kasi lahat mga scholar dun sa section. Pero I realized na in your side pala, it's just the same as any other. Well, actually, yung ganyang di na siya bago sa akin. Like, yung mga rin, di ba kalala mo si Marcus? Si Marcus, the Vice President ng team candidate. Akala ko siya BCM pala. Si Marcus, siya, a day high, and nakaka-interact din namin dati. Pero akala niya yung mga scholars daw, mga talaga, yung mga batak sa academics. Pero, nung nalaman niya, hindi niya alam, sobrang dami namin similarities. Like, di naman lahat ng scholars, talaga, yung batak talaga sa puyatan, yung dedicated talaga sa, academics, stuff, ganun. Ayun din naisip ko. Pero, di niya alam, ka-vibes lang tayo. Pinagkaiba natin yung social status, mahirap kami, pero kayo may makaya. Pero, yung ugali namin, yung halos the same lang. Yeah. Kaya natatawa ako. Kaya nasabi ko kanina, nothing much, nothing new.
ko pala, so ganun lang pala. Mm. Akala ko talaga may difference. Yes. Talaga wala pala. Since you are, again, unique nga rin ang scholar student, what are the hardest and easiest moments na naranasan mo throughout the whole senior high? Actually, matagal ko itong problema eh. Lack of time management. Ay, true. Ay, yung pinaka-hardest sa akin. Even na, nag-struggle pa rin ako, pero like I said nung sa introduction kanina, I consistently get 1% better, which is good. So, nababawasan naman yung mga tatambak isip. Ayun yung pinaka-hardest sa akin, time management. And then, ang easiest sa akin is makamove on. Char. Ano? Pili. Ang easiest, siguro same as Steven, social interactions. Social. Strength ko yun eh. Oh, paglabas niya, excited siya makita ako eh. Paglabas daw, nandun na siya eh. Lahat ng Pero friends you rarely go out talaga eh. Never ka nakita palagi. Recently, yes. Like, gusto ko sa Second room. quarter din eh. Kasi gusto ko matulog lang pag lunchtime. Oo. Pag recess time, minsan kinakram ko yung mga assignments. Yes. Hindi ako ganyan. Di ka Bababa ako eh, kausap ko sila eh. Ganyan ako eh. Studies and then I make time for other people naman. Ang hirap kasi. Pero how's the BCM class naman? Masaya na. Girl, ang saya nyo. Sobra. Ang saya nyo. Sobra. Like, compare ng grade 10, kung magulo kami, nahati. Pinagsama magulo, mas magulo. Oo, kasi pumunta ako sa nila, in-invite niya ako sa socials nila the day na nag-interview kami. Kasi sabi niya 3 daw uwi. Sabi ko, sige, tayo na lang ka. Yung pala in-invite niya ako. Ang saya sa kanila, grabe. As in, parang nagulat ako na ganito sila lahat. Tapos, they're very welcoming talaga sa BCM. Yes. Very welcome sila sa akin. Lahat kilala sa akin. And nagtatawanan lahat. And very, oh my gosh, Ma'am Kat, I love you. Oh my God, ang welcoming niya. Pinakain niya pa ako ng pizza. Pero yeah, I love how, the BCM class is they're very open naman to you. So, moving on, we have the MSCB campaign that held on for almost a month. Again, it was fun. It was fun meeting you guys. Again, nakilala kami dahil sa MSCB. You were the campaign manager. Kayo ni Ash, diba? Yes. So, kayong dalawa lang? Tatlo kami, si Azrael kasama. Si Azrael pala rin campaign. Yes. Akala ko nakikitrip lang siya. Well, anyways. I want to ask, why did you decide to become the campaign manager in the campaign? Actually, nung pa lang, bago mag-enter ng bagong school year, plano ko na para tumakbo ng council. Pero I think na parang hindi pa ako ready. So, I built a step parang, magkaroon ng parang ideas sa mga kung ano nangyayari sa before campaigns, yes, and after campaigns, botohan, ano yung feeling ng mga candidates, ano yung mga scripts nila. So that's why, imbes na mag-run ako as a candidate, nag-student body na lang ako. Nag-campaign manager? Yes, nag-campaign manager ako. I see. Sino nag-isip nun? Like, sino nagsabi na ikaw na ang campaign manager? Ikaw nag-offer sa sarili mo? Nag-volunteer ka? Nope. Actually, ang alam ko kasi sa campaigning, isa lang ang campaign manager. Okay. Pero, nung nag-perform sa tinig, like, kailan ba yun? Leadership training, like, basta within the week ng leadership training, September, may kumuha sa akin, kinuha rin Steven. Si Steven, palak niya talaga tumakbo na as a PRO. Diba, PRO candidate siya ng TV. Yeah. Tapos, kinuha niya ako, and then si Ashley, as a campaign manager. So, I thought, dalawa campaign manager, okay lang pala. So, ayun, sumali ako. Then, biglang unexpected, naging 3 kami. Sumama pala si Azrael kasi nga malakas boses para advantage. So, ayun. Okay. So, ngayon, 3 na kami campaign manager and yung iba student bodies. Tapos, nung day nung parang meeting the advance na, parang nakancel out ako as a pero di naman ako like parang nasaktan doon. Kasi ang nilista kasi namin doon as a campaign manager, leader. Si Ashley. Leader. Kaya pala siya stage. Yes, siya yung sa stage, si Ashley. So, alis kami ni Azrael. Pero kami, counted as student body. Pero nung room-to-room campaign manager. Pero to be honest, for me, okay naman na hindi kayo nasa stage. Yes. It was still fun to roam around the whole sections naman and introduce yourself. So, yung stage, okay na yun. You guys are okay with it. Tas okay na rin yung nangyari sa whole room. So, you don't really need to be sad na nangyari. Well, for me, may ibang opinions kayo na alam ko. Ano naman naisip mo while you were working as a campaign manager? Diba nga, like I said before, I plan to run as a candidate. Well, actually, next year ready na ako. Next year? Next year dapat lang. Ready na ako next year. Para sa position candidate,
Yeah. nakikita ko yung pressure sa kanila, so parang feel ko, ay, may experience ko nito next year. Yeah. So, kailangan i-prepare ko na yung sarili ko. Mag-i-advance ko na yung, yung script ko, ganun. Tapos yung platform ko, ganun. Yeah, ayun. you have to be ready talaga. Yes, ayun lang. Pero mahirap naman yung campaign manager. Hindi naman. Actually, no. So, mas mahirap pa yung ginawa ng candidates. Yes, Oh definitely. my God, akala ko yung campaign manager mas mahirap yung ginawa. Ano hindi? Well, para sa akin, pero siguro possible, medyo mahirap. Actually, ako yung scriptwriter eh. Buong script ako nagsulat lahat. Pati yung questions nila or sila mismo nagsulat ng No, questions nila? sa kanila yun. Gets ko yung scriptwriter. Scriptwriter ako ng sa Room to Room campaign. Well, recently nga dun sa kaibigan kasi yung secretary candidate ng kabilang partido, si Ate Angeli. Naging kaibigan ko siya ng leadership training, and sabi niya sa akin, may nagsabi daw na script daw, corny. Tinawanan ko na lang eh. Corny. Grabe Tinawanan ko na lang. Like, at least ako. At least you're proud of it. Yes, I'm proud of my own work. The hate happens, pero at least you're proud of the work. Ganun talaga. Yung mga ganun talaga. I don't give a shit about it. True there. So, over the past course of the months during the campaign, of course, may mga mahirap tayong naranasan. Yes. There were best and hardest moments. What was the best moment for you during the campaign? Kasi nga, di ba, meron mga specific sections na yung maingay talaga. Like, support ng tinig. Especially BCM and BER, then BSM. Oo. Sila yung tatlong section na yun, sobrang ingay. Oo. Si Steven, nung sa PRO, di ba nga, nung campaign nung sa BER, kahit late na siya, nakahabol pa siya yung last day na campaign namin. Ayun, sobrang aningay pa din. Kasi ang nasa section kasi ng BER, si Mark Sus. Ayaw, si Mark Sus. Si Vice President. Ayun, pati si STEM rep natin si Bennett Arcilia. Ayun. Oh my God, I forgot. Wala pala si Lance dun sa room, Yes. Buong room to room, wala si Lance Tadeo. I forgot, wala nga pala siya dahil sa mata niya, di ba? Yes, or eyes. I forgot, wala nga pala siya. Naalala ko lang. I love how that was your best moment. There's a lot talaga of best moments for me. For me, best moment ko naman as the video editor, wala akong masyadong ginawa. Well, yeah, kasi after yung teaser, nag-leave muna ako. For me, the best moment talaga was shooting the whole films. As in, lahat ng mga nag-film ng videos. Dun yung best moment talaga. Kasi parang, it was the first time ko talaga na mag-direct sa kanila. Never nangyari yun sa old school ko. So, nung sinasabi ko sa kanila, okay, so ganyan ka, ganun. I felt professional. Grabe. I felt professional nung nangyari yun. Kaya I'm very happy about it. Pero for you, what's the hardest moments during the campaign? Like I mentioned before, meron mga tinig side na sections, meron mga tugma sides. Ang problem ko na sa tugma sides sa mga grade 12, yung iba sa section nila, like, full tugma sila and then they don't show kahit small support sa Pero okay lang yun. Ang pinagdalasan lang namin, basta matapos na kami na to, okay na lang. Ganyan din yung sinasabi sa akin nila. Parang si Tristan, sinabi niya, para matapos na lang daw yung campaign, parang pasuko na kayo. Pasuko na kami kasi dominion ng kalaban namin, tapos pumunta kami dun, di ba? Pasuko na pala kayo lahat. And then, dumating din yung time na humisigaw ako, nag-speech ako sa harap. Yung iba, yung parang gusto kong pag-interact, pero di sila nakikipag like parang snubber siya. I gets. Nakakainis yung ganun. Like, walang interesado sa'yo. Wala bang like, parang, can you show some small interest man lang? Sasalita ka, tapos nakaganon lang sa'yo. Kung kayo ngayon nasa kung kayo yung nasa kalalagyan ko, right? Diba? So, it's very nice to hear na ayun naman yung nangyari sa campaign. Since, again, it was a really stressful moment for all of you, for me as well. I think one of the hardest moments then is editing everything. Kahit madali lang, I still got tired from it. Pero in the end, it was worth it after 11 renders from Soratian sa high set. Yeah. Pero yeah, that was my hardest moment. Pero again, at least I'm happy. Pero moving on, this is my favorite part to interview natin. Okay. Or every interview that I have. Save the best for the last. Through there. We're now gonna talk about our friendship. Okay. So, ito yung mahilig ko talagang talungin sa three questions sa interviewers ko kasi nakakagulat na ito yung napapakaramdam nila sa akin. So, I do wanna ask, how did we get to know each other? Ayan na, lalabas na! Hindi na akong tama yung memory ko. Oo, no worries. Kasi ako din, hindi ko na maalala. Dati kasi, diba, nasa HQ tayo ng tinig, yung sa may room beside BJR pa dati. Yeah. Yun, parang nakita tayo, pero di pa tayo doon like parang well-known each other. Wala nga akong kilala masyado nung diba? First time ko eh. And then parang narinig ko lagi si Wam, kasi hindi ko pa like parang nai-image yung mukha mo nung dati. Weeks pass by, and then ko na lang, wala na si Wam, parang umalis sa sa as an editor.
Pero, okay lang naman daw yun. Okay lang yun. Pero, until then, di ko pa rin talaga kabisado yung mukha mo nun. Yes. Talaga? Like, parang ano lang ako, busy ako sa task ko personally, as a campaign manager. Busy kasi I understand, campaign manager. Si Ashley nga, di ko rin masyado nakita. Sa April. So, parang, kayong tatlo hindi ko nakita kasi from that. So, I understand that side from there. So, parang ano lang ako nun. Parang, di pa kita masyadong ano nun. Pero, recently, nung mga bandang October, dun yung time na like parang, ito pala si Wam. Sa isip ko lang Ano yun, para may kasama ka nun. Hindi ko lang kung sino, pero pumasok ka nun sa TNDH. I think that's Ras. Yes, Ras ata kasama mo nun. Tapos, ayun, yun pala si Wam. Okay. And then, ayun lang. And then, weeks pass by, tapos para karoon na interactions, ito, ganyan. Ayun lang. Parang naalala ko yung never tayo nag-interact during sa campaign talaga. Yes. Naalala ko na yun, kaya parang nagtatako, never tayo nag-gusto yun, naalala ko na. Feeling ko that was after the room-to-room campaign. Oo, after the room-to-room campaign. Doon na tayo talagang nag-communicate. Oo. And then, as we communicate, ayun na, nagkaroon na tayo ng... Dito na tayo. Dito na tayo. Oo. Naalala ko yun eh. Naalala ko kung paano ko siya nakilala. Again, nung student ako, so wala akong masyadong kalala. Madami kayo. Yes. Ang alam ko lang, from the first day na kinausap ko si Sir Atienzo regarding the video was si Ras and si Yo. Yun lang nakita ko silang dalawa. And parang nung pumasok ko, parang, hi! Dami pala. Di ko kayo kilala, pero sige. Then si Ras, inad niya ako sa Tinig GC. Yes. Then doon ko na nakita lahat ng mga, ang dami natin. Dami. Kaya hindi ko na-keep up lahat. Never rin kitang nakita, legit. Paano nga ba kita oh my God, ba't ko nga tinanong to? I don't know paano talaga tayo nagkilala, pero nakikita lang din kita sa Tinig. Pero again, we never really talked before. Never interacted before. Yes. Like, wala talaga. As in, wala. Wala kaming, naalala ko na, wala kaming usap, never kami nag-interact, never kaming lumapit sa isa't isa. Like, after lang talaga nung MDA or after room to room, doon na talaga kami nag-start nag-usap na, like si Joven ata or something like that. Parang, then naalala ko, inad kita sa Facebook. Ayun, inad mo sa Facebook, yes. I think inad ko lang yung mga nakakita ko dun sa Tinig listahan. Sabi ko, sige, add ko na kayo, kalalagyan naman ako. Grabe, di ko rin, I'm trying to remember talaga yung natin. Pero I guess yun nga, never talaga tayo nag-usap. Yes, never. Like parang nagkaira tayo din, boom, ayun na, start na. I think friendship. After talaga ng room to room, dun na, naalala ko, nung nasa room to room, ayan pala si Joven. Yes. Then yung room to room after nun. So again, we never talked anymore. We never talked, pero nakita lang kita sa Facebook feed. Never din kita nakita sa labas. Doon na nangyari yung friendship namin. Doon sa NGL link talaga. Yes. Doon na talaga. So nung nabasa ko na gusto mong ma-feature, something like that, perfect timing kasi that time, nag-weekly vlog ako noon. Kaya sabi ko, oh my God, sige, chat kita agad. Sumama ka sa ko. So yun nga, na-feature siya sa Thursday on my weekly vlog. And super saya niya, as in sinasabi niya, sabihin ko yung schedule sa'yo, immediately. Gumano pa siya. Sabi ko, oh my God, gusto niya nga ma-feature dito. As in parang, hey, let's go. Yung si Nika yung na-feature mo, ayun, that Wavy time Talks. Yes, Wavy Talks. Nasa outside kayo nun, nasa labas kayo Draft coffee kami. Yes, draft coffee. And then, doon ako parang vlogger. Okay, vlogger. So, binisit ko yung YouTube channel, and then tinanong ko doon, scroll. Halatang... Yes, ayun. Ano na ba naisip mo nung nag-scroll ka? Okay na naman, like parang rising content creator. So, sinuport ko na. Yes. Ganun talaga. Kailan mo ba nalaman na content creator ako? Nung kay Mika talaga? Yes, kay Mika. Hindi mo nalaman nung Tinig talaga. Yes, hindi. Kasi nung Tinig, again, wala ka nga pala doon. Pero nung Tinig, alam na nila, vlogger ako. Na-film ako nung behind the scenes. Okay. So, doon na nalaman. I guess yung mga iba, si Azrael, ikaw, at si Ash, hindi yata nila alam. Nalaman lang nila after kung shinare yata sa, I don't know. Yes. Pero, so yun pala, nung nalaman mo na kay Mika, then doon mo na pinost yung gusto mong ma-feature sa Wavy Talks. Yes, sa You should have asked me DM Lee, girl! Or nahiya ka sa akin? Nahiya ako, maybe. Nahiya, kaya di nga sinabi. Pero hey, that's fine, at least we're here na. Pero what was your first impression? Actually, yung first impression ko sa'yo, yung ngayon, like parang vibe type, and then, masaya kasama lagi. True. And also, vlogger. Ay, parang feeling ko pag sumikat to. Uy, kaya mo pa ba ako? Ganun. Ang dami nagsasabi ng ganun sa akin, nakakainis. Kaya like parang andito ako, ready ako na sumuport hanggang sa mag-bloom yung YouTube channel. Pero ang dami nagsasabi sa akin na makakalimutan mo yata, ganyan, tingin talaga. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi ko kayo makakalimutan kasi nasa vlog kayo. Ayun. Kaya don't worry about it. Pero akin naman, first impression ko sa'yo, alala ko pa, akala ko masungit ka.
Lahat ng naging kaibigan ko, consistently, na isa walang kabaliktaran nun. Lahat, ang galit sa mundo to. Parang ganun. Sa Facebook kasi yung profile, yung nakaganong ka, parang somewhere, nakita ko parang sungit nyo naman. Parang, hindi naman sa bad influence, pero parang masungit, like, may anger issues, ganun. Yes. Pero yung pala, wala naman pala. Natakot lang sobrang ako. Opposite ng ugali. Sobrang opposite lang pala na pakaramdam ko, kaya ganun lang. Okay lang yan. Si Tristan, akala ko bad influence siya. Na-hurt siya. So, umalis siya ng interview. Charing! Pero, eto naman tanong ko sa'yo, since, again, this was really different since you're BCM and it's a different section than BSM ako. What made you want to become close with me? Siguro isa na sa content creation mo. Gusto kong supportahan. Meron na kasi actually friend na childhood friend na kapitbahay doon ng tita ko. Meron siyang YouTube channel na I don't know if nag-upload pa siya, like daily vlogs, ganun. Yeah. Pero meron siyang last check ko nung 2019, 1.1k subs. Yun, parang yung childhood na, namin yun, YouTube channel. Childhood? Kasama ako ron. And then meron pa kami zombie adventure, something. Oh my God. Roleplay, ganun. Ayun. Tapos meron pa kami gamit namin yung baril ng pinsan ko. Marami. That's awesome. Yeah, ganun yung parang may mini vlog namin. Roleplay. Ayun. I love those. Parang inactive siya kasi busy sa ACADS. Ngayon, first year college siya. Si Marcus. And then, parang naisip ko, content creator din to katulad ni Marcus. So, ayun. I remember it from your friend. Yes. Ikaw yung second friend ko na content creator. And I'm grateful na active ka. So, full support ako. Super active for some reason. Di ko rin alam. Pero kwento din sa akin ni Mi, kaya daw ganito. Kasi nung first interview, sabi, I love how passionate you are. Sabi ko, saan? Sa YouTube, tingnan mo nga, nandito ka na nga, nag-interview tayo. Sabi ko nga, nandito na ako. This is like my 7th interview IRL, something like that. Kaya, gets ko rin na passionate din ako and things like that. And kwento rin sa akin ni Yo, never rin daw siya nagkaroon ng friend na content creator. And his whole life sa Maris talaga. I think kinder yata siya. Kinder hanggang grade, senior high. Never raw siya nagkaroon ng friend na content creator. So, nung inaya ko siya mag-Wavy Talks, he wanted to go on it really talaga. Kasi never daw siyang parang na-feature again sa ganito and it's a huge opportunity for them. Kaya parang nung sinabi mo yan, parang it's kind of like the same din. Never ka rin nagkaroon ng coolmate na content creator. Kaya coolmate, dito ka. Kaya gusto mo talaga ma-feature. So, naaalala ko pa yun. Hindi lang naman yung reason sa content creator. And then, gusto ko rin talaga na mag-build ng maraming friends sa batch natin. Isa na rin yung reason yung kaya nga mag-campaign ako next year. Kailangan ko ng fans, bro. Kailangan ko ng fans. Even nga nung MDA, nakikipag-ibigin ako sa mga grade 10, upcoming grade 11 next year. Yeah. And may parang gusto na akong kunin ng campaign manager sa akin. Parang pinaghandaan ko na talaga. Gets. And then, ayun lang. Pero main goal ko lang talaga, ba't gusto ko pag-close sa'yo, is gusto ko marami talaga friends. Yes. And then, ayoko ako yung type ng tao na ayoko mawalan ng kaibigan. Pero gusto ko marami ng kaibigan. Ayoko rin ng sobrang sakat mawalan ng kaibigan. Oo. And I totally get you. Kasi naging close lang talaga kami ni Joven. I don't know how as well. Ang nangyari lang was, we were talking about Wavy Talk. Bigla ko siyang inaya, tara, lunch tayo. E di nag-lunch kami sa baba. Lunch kami, then paulit-ulit namin ginagawa. And kita lang kami sa labas ng classroom niya. Ganun. So, ganun lang kami naging close and chat lang kami kung may time din. Yes. Ganun nangyari. And that's how naging close lang talaga kami. So, nagtaka rin ako ba't din kami naging close. Madami ring tao. Yeah, I love how our friendship did evolve talaga regarding everything that happened throughout the whole month after nung tinig din. And that's even more better. Pero I have the last question for you. The last? Okay. Milas pala. Milas na. Pero since you're going to be still in here in Maris until grade 12, sa college ba, may na-plan ka na? Wala pa? College, UP and UST. Pero sabi ng dad ko, parang di niya afford niya sa UST kahit may scholar. So, UP talaga yung pinaka-target ko. I see, alright. What do you think your future will hold until grade 12 in Maris? Una yung isa yung student council. Yes, malaking pagbabago yung student council. Actually, recently, parang nag-hold back na ako. Parang nag-hold back na ako na continue ko ba tong Kasi ngayon, pressure na ako sa ACADS. Alam ko, medyo chill sa grade 12 kasi chill, binigay yung opportunity na chill kasi focus mo naman, mga entrance examinations sa college. So, pressure pa din. Inisip ko yun.
So, ang ang dinala ko na lang. Ngayon, that's why, 'di ba? Ulitin ko lang kanina, nung sa simula, nung sa vlog, I need to get at least 1% better every day, consistently. So, yung pinaka, time management ko kasi, kaya yung pinaka dapat kong ayos sa time management. Yeah. Actually, kaya ko naman lahat magsabay-sabay, yung games, yung friends, council, acads, and then, ganun, this other stuff. You have like 4 Kaya ko naman. And then, with 7 to 8 hours na rest, kaya ko. Ang problema ko na sa sarili ko, masyado akong, kinakain ng temptation ng mga mas fun na bagay na non-important things, which is kinda na-disappoint ako once na na-missing ko to dahil dito mas inuna ko yung Genshin. Parang pinagsisisihan mo pa lahat. Pinagsisisihan ko talaga lahat. So, ang adjustment ko na lang is to controlling ko pa yung sarili ko. That's why I need to get at least 1% better every day. Yes. Pero kung mag-downfall man ako in one day, the next day dapat bawiin ko. True. I need to build that mentality. Yeah. Well, ngayon, na-build up ko na. And sana consistent din siya. And hopefully, sa grade 12, okay na yung yung schedule ko. So, I can hang out with my friends. I can prioritize tasks and do them more efficiently. Yeah. And mas maganda yung quality. So, mas easy ako maka-rank up. And then, ayun lang naman. And para rin pag-prepare sa college, I know college mas mas mahirap. Legit. Yeah. Kumbaga, yung research natin for the whole year, for the semester or half semester pa lang yun sa college. Yung ganun. Kaya ayun, yun lang naman. Ay, mga scholar students talaga. Ang daming ganun na hindi ko rin alam. Never out of scholar. But nag-honor ako nung grade 10 lang. Wala na. Move on na yun. Wala nang mangyari ganun. Pero hopefully whatever you wished for sa future mo until, grade 12 and college, of course, matutupad mo naman yan if you really dream on it. Sana yung student council na yan, matutupad mo rin talaga yan. Yes, hopefully. If you really dream it. Huwag naman hopefully, talaga. Okay. Kasi, ako na to eh. Oo. Ako na to. Dapat lang. Like, you have to be very positive on everything, talaga. That's what I learned talaga. Kasi naalala ko, I have really many dreams lang talaga sa buhay ko. Well, let's go to my personal side. Kasi you have dreams and matatanggap din yan. Naaalala ko dati, when I was doing Wavy Talks, nandyan lang ako sa PC. If you guys remember the setup, ganyan lang ako. Then, nung nag-milk tea shop kami nung best friend ko, sabi niya sa akin, naisip mo bang mag-Wavy Talks IRL? Na parang kayong dalawa lang dito, tapos ganun-ganun. Sabi ko, oo nga, I'll think about it. April yun. This year. This year lang yun. Tapos naalala ko parang, I don't know how, pero hindi ko plinano yun eh. Talagang sabi ko, I'll think about it. Tapos nakalimutan ko na. Naalala ko lang siya, I guess, nung mag-Wavy Talks kami ni Mika. So si Mika episode 1? Siya yung episode 1 na IRL talaga. Yes, IRL. Kasi yung iba, nung nag-senior ako, naisip ko talaga, mag-Wavy Talks kami. Pero yung mga iba, wala namang magandang mic, walang magandang camera, walang magandang mga lahat. So sinabi ko, sige, mag-i-improvise ako. So, randomly, I started to go online shopping. Doon ko na nabili yung mic nung ito. Nung nabili ko, ang daming nag-blow up nung video namin ni B. So, that made me more inspired to do more interviews like this. And I was like, upgrading ko yung setup ko. Kasi for sure, madami mo pupunta sa bahay ko. So, right now, may tatlo na akong camera na nagamit. It's not perfect, pero maganda naman. Yes. So, nung nag-call kami ng friend ko, best friend ko, sabi niya sa akin, Mom, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo? Sabi ko, ano yung sabi mo? Sabi niya, yung try my Wavy Talks IRL. So, natupad ko. So, if you have a dream in your life, you will obviously get it. So, yung dream mo na yan sa grade 12 or in college, makukuha mo rin yan. With enough dedication. Yes. So, whatever you dream of, makukuha mo talaga yan. If you're very passionate and you really love about it. Pero to be honest, getting to know your story on how you're living in Maris or studying in Maris and then becoming a campaign manager. Our friendship na natugulat din ako and what your future will be. I'm really happy na naggawa na natin tong interview. Yes, finally. And your excitement is exciting. Yes. Super saya nga na feature na siya here after weeks of planning. And I just want to say thank you really as well for joining and, approaching me or posting. Yes. Na gusto mong sumali. So now, welcome. Nandito ka na sa series. Pero yeah, that's all. There's a lot of videos coming out soon. Natapos ko ni Officers, mga guys. So, mga guys, oh my God, ba't ko sinabi yun? Na-spoil na sila.
Ano ba yan? Ba't ko sinabi yun? But there will be more interviews coming out. Natapos ko rin officers, and then it was family. And now, other sections na ng Maris. So, medyo magul ka dito si Joven. He's the first person ever na ibang student na hindi taga BSM. So, he's here na. But yeah, that's all. This is the end of the interview. Thank you again, Joven. And thank you guys for watching. I will see you all later. Bye!